ginagawa po natin paraan na mapakinabangan yung kanilang pinuproduce para patuloy pa rin nilang magtanim at mag-produce. Punta muna ako sa Cebu. Tuloy ba yung sa Cebu na pagbibenta ng 20 pesos o hindi? Nahinto rin po dahil nga dito sa direktiba po ng COMELEC. And at the same time po, parang, kasi dapat pag LGU po yung magbibenta, dapat meron po siya exception. Alam po namin, hindi pa po sila nakakakuha ng exception. Sa bagay, suspendito na yung isa, baka ma-disqualify pa. Batulog pa. Sige, balikan natin ang issue ng tingin. Tubig muna, tubig. Sige, simulan natin siguro dun sa issue ng prime water. Ano ba yung kahit si Presidente, naging aware na itong problema, kaya anong gagawin niya? Tama po kayo, no? Mismo po ang palasyo ay nagbigay ng pahayag na iimbestigahan ang prime water. Para po sa Water for All Refund Movement at United Filipino Consumers and Commuters, ito po ay wini-welcome po natin yung hakbang ng Pangulo, particular sa usapin ito. At sa katunayan po, kung mamarapati nyo, meron pong akong dalang listahan na kung saan ito po yung mga pangunahing binabanggit na mga water districts na nagpaabot ng pre-termination. Ano po, yung intensyon na gusto na pong i-terminate yung kontrata sa ilalim po ng joint venture ng mga water districts. Ano po, ito po yung nakakalat sa buong bansa. Hindi lamang po dito sa malapit sa bahagi ng Angat Dam o nitong Eco Dam na lugar. Ano po, sa katunayan, doon sa binabanggit kanina ni Yusek, alam niyo po, hindi kayo makakapagsaing kung wala akong tubig. At dahil dyan sa tubig niyan, sa kasalukuyan, ang balita nga namin, maraming mga kababayan natin ang nasisira yung tiyan. Ano po, dahil hindi po maayos yung pagkumpuni ng serbisyo. Hindi mo pwedeng ipangsaing. Ano po. So, ito po yung initial na maaari po ito madagdagan. Ano po, na mga water district na nagpaabot po ng notice of pre-termination. Ano po? Ang joint venture agreement na ito ay pinirmahan ng July 2019. Ang kanilang violation, yung actual implemented projects ay 8% lamang simula noong 2019. Ngayon po ay 2025 na. 8% lamang. Ito po ay matatagpuan sa probinsya ng Surigao del Norte. Ito po ay nasa ilalim ng Surigao Metropolitan Water District. Ayan po. Yan po ay nandyan sa Region 11. Sa Region 10 naman, ang Metro Osamis Water District, nasa Misamis Oriental Occidental ito, ano po, sa ilalim din ng joint venture ng Prime Water. Ang kanilang kasunduan ay nilagdaan yung joint venture noong December 2016. Ganun din po yung the same reason, delayed po yung implementasyon ng capital expenditure. So ano po ang impact nito sa ating mga water consumers? Parang baliwala yung joint venture. Ano po? So, yung pangatlo po, sa Region 7 naman, sa Cebu. Ayan po, sa Cebu. No? Ang violation po dito, again, yung unfulfilled commitments ng Prime Water sa kanilang capital expenditure. Umipirma ng joint venture, pero pagdating sa capital expenditure, hindi mo alam, baka hinihintay pa yung kapital mula sa mga kawawang water consumers. Sa lugar po ito ng Pinamungahan Water District sa Cebu, sa Region 7. Sa Region 5 naman po, nariyan po ang probinsya ng Camarines Norte, Water District. Ang joint venture na ito ay naganap noong January 2015. Again, yung capital
expenditure ay non-compliant. Ito pong mga binabanggit natin, ito na yung mga nagbigay ng kanilang intensyon na ma-terminate na po, yung kanilang joint venture dun sa Prime Water. Dito po sa Region 4A, sa probinsya ng Quezon, yung Quezon Metro Water District, sa ilalim po ng Prime Water, yung joint venture na yan. June 2018, yung kanilang joint venture, again, non-compliant dun sa capital expenditure. Dito ka lang makakakita ng isang kapitalista na nais pumasok sa isang joint venture na kinakapos yung capital niya mismo. Again, kanino niya gusto itong kunin? Sa mga kawawang mga water consumers. Ano po? Sa Laguna naman po, sa probinsya ng Laguna, nariyan po yung Santa Cruz Water District. Ayan po, the same reason, ano po, yung sinasabing pre-termination ng kanilang joint venture, ano po, at itong Cavite, sa ilalim naman, napakarami pong tao dito. Ito po yung Dasmariñas Water District. May joint venture dito po sa Prime Water. Nangyari ito noong October 2019 at ganun din po, capital expenditure pa rin. Ano po, yung naging problema, non-compliant. Ano po? Dito naman po sa Region 3. Ayan po. Sa probinsya po ng Bulacan, ang mismong Kapitolyo, yung Malolos, ano po, Water District ay talagang namumblema po yung ating mga kababayan dyan. Again, failure to implement the service obligations. Kung ano nakalagay doon sa joint venture, ano po, ang kanilang JV ay pinirmahan noong June 2018. Ayan po. Kasama rin siyempre rito, isa sa pinakamalaking lugar sa probinsya ng Bulacan, ang San Jose del Monte. Ano po? Ganun din po ang usapin dyan, no? Yung non-compliance doon sa mga, isa sa mga binabanggit yung non-revenue waters, no? At yung ibang mga projects, yung mga phase 2 project nila ay hindi pa rin po na isasagawa. At isa po yan sa pinakamainit na lugar ngayon na lumabas na po sa mga balita yung mga water consumers at sinasabi nila talaga even an 88 years old na senior citizen ay talagang nagmamakaawa na sana ay maging maayos ano po yung serbisyo sa tubig. At panghuli po sa Pangasinan sa Region 1. Ayan po, sa Region 1 ang Urdaneta City Water District ay napirmahan po ang joint venture with the Prime Water noong October 2019. And po, ang dahilan ng notice of termination na kanilang isinumite ay yung failure to meet yung key performance indicators, no? Yan. So, ito po yung tingin kong mga initial pa lamang sa dami po ng mga water privatization joint venture na ginagawa. Palagay ko po baka madagdagan pa po ang listahan na ito. Ano po? Dahil marami po talagang mga lugar sa buong bansa ang umaaray. Ano po? Sabi nga po, di balik walang kuryente, ang tubig po ay napakahalaga para mabuhay tayong mga Pilipino. Ano po? Ayan, sana naman itong paid ad na ito ay hindi ho galing dun sa binayad ng mga water consumers. Walang tubig, pero nagbabayad sila ng 300. Opo, ayan. Naglabas po sila, may yata nila yung nilabas ko, ano po, itong pahayag na ito. Actually, yes, sir. Din sa mga binanggit po, pare-pareho bang naging problema nung nagkaroon ng joint venture, the day after nung mapirmahan ng joint venture agreement, itinaas ang sale sa tubig? Automatic po yun dahil alam niyo naman po ang motivasyon ng mga joint venture, siyempre yung pagbawi agad ng investment, no? Ang problema rito, karamihan po ng mga agreement na ito, whether ito ay tawaging concession agreement, joint venture o ano pa man,
forma ng privatization, kadalasan ang bumabalikat po talaga ng problema ay ang ating mga water consumers. Ano po? So, malungkot po. Malungkot. Ano ang dala dun sa joint venture o concession agreement? Ano ang ba ng prime water o ng pamilya Villar? Yun po yung isa sa mga dapat na imbestigahan ng malalim. Ano? Paano nakapasok ang mga joint venture na ito? Kaninong panahon? Ano po? At bakit ito itinulak? Ang basic services na ito na napaka-vital, napaka-importante po sa atin. Ano? Kaya katulad ng mga naganap, kita niyo naman, may pattern naman po ang mga water privatization sa buong bansa. Lugi talaga ang mga water consumers. This is not a political issue. In fact, this is a human right, basic human right issue. Ano? So, yung mga binagit mo yan, na nagkaroon ng agreement sa prime water, may isang brigada ba ng tubo, may idinagdag sila? O yung mga existing na lamang na facilities ng government-owned water district ang tinikover at humati na lamang sa iba? kadalasan po ng water privatization, ang mga ating tubo na ay yan din naman ang ginagamit. Ano? So, pinahihinog nila yung sitwasyon kung kailan lang sila maglalagak ng kanilang kapital. Ano? So, tama po kayo, sir, doon sa inyong binabanggit. No? At ang water privatization talaga, dapat po dibdiban na tignan ng kasalukuyang administrasyon. Kaya wini-welcome natin po ang positibong hakbang na ito. In fact, dapat lahat po balikan yung mga kontrata, tignan. At may mga sinasabi at may mga naririnig pa, tulad halimbawa dito sa San Jose del Monte, yung isang yung gobernador nila at yung kanilang vice governor nagpahayag na parang yung kontrata ay hindi binibigay sa kanila o hindi pinapakita. No, merong tinatawag na confidentiality dun sa mga agreement. Samantalang ang tubig po ay public interest at mismo po ang Supreme Court na nagsasabi, ano po yan? Gobyerno talaga, ano po? Pinagkatiwala lang sa kanila sa isang maikling panahon, no? Yung mga kontrata na yan na dapat 24 yung oras yung supply, abot kaya yung halaga, at hindi po negosyo ang dapat na maging primary yung kanilang primordial intention. Ano? Yung may binabakit ka kaninang porsyento, 8%, ano yun? Yung nabanggit po nating 8%, ito po yung sa Surigao del Norte, Region 11, Surigao Metropolitan Water District. Yung kanilang sinasabi ay 8% lamang. Ano po, yung kanilang na-execute mula po dun sa kontrata. After how many years? Nagsimula sila July 2019, yung kanilang joint venture. Ano po? In fact, kami po sa Water for All at UNCC, kahit dito po sa Metropolitan Manila, meron tayong sad experience tungkol sa mga kontrata na yan. Di po ba? Natapos nga yung first phase ng contract ng 25 years, saka palang ini-implement yung sewerage and sanitation facilities after na magbayad ng 25 taon ang mga water consumers, saka pa lang sinisimulan yung mga proyekto. Samantalang sa mga agreement na yan, ang linaw nakalagay sa mga agreement na yan na kapag in-execute mo na yan, dapat yung mga project na ito ay ibigay mo na para sa kasiyahan ng mga ng bawat Pilipino, matanda, bata, mayaman o mahirap, para maganda po yung daloy ng kanilang buhay. So, tanong ko lang, walang capital infusion yung prime water? Sa kontrata, sa legal, sinasabi nila, kaya nga pumasok ng joint venture at sinasabi ng mga water district, kulang kami sa kapital. Diba? Yan ang karamihan na sinasabi. Pero sa kanilang karanasan, dito sa 11 na ito, lumalabas, halos lahat ng reason, ang number one reason, yung kulang yung kulang talaga. Kung wala,
baka hangin, parang pag binubuksan mo yung gripo, puro hangin yung lumalabas, pagkatapos sa dulo ng buwan, dadating sa yung water bill, magugulat ngayon yung mga kawawang tao na kawawang consumer na bakit ganito, no? Wala namang serbisyo, pero grabe po yung... Magkano dapat ipasok ng dry water doon sa joint venture? Depende po. Depende po sa lokal na water district. Depende po sa kanila. Ano region sila? Depende nga po sa populasyon ng dapat nga ho, at least hindi bababa ng bilyon. Ano po? Yung kanilang mga kapital na ilalagak dyan. Pero dito mo makikita, kumikita ba si Prime Water? Nalulugi ba si Prime Water? Mukhang dapat nila sagutin yan. At mukhang sa investigasyon, isa ito sa mga dapat na tignan. Ano po? At yung mga tao na nasa loob ng gobyerno at nasa labas ng gobyerno na naging bahagi ng mga kontrata na ito, dapat mapanagot din natin. Whether ito ay nakaraang mga administrasyon, o kasalukuyan, kung may mga nagsasabuatan, dapat po seryoso itong tignan. Hindi yung, maalala niyo po, bago po mag-COVID-19, yung dating Pangulo, minura-mura pa niya yung 2 higanting concessionaire, kung maalala niyo yun. Katakot-takot na mura. Pero ano ginawa? In-extend pa rin. For another 25 years, yung failed water concession agreement. For another 25 years. In-extend pa rin. Sa dami ng failure, sa dami ng violation, naging bulag, pipi at bingi. So ang tanong po natin, tama na po yung mga rhetorics pagdating sa tubig. Ano po? Action na lang. Patunayan nyo na lang. Investigahan nyo. Pakitaan nyo sa taong bayan para naman pag nagbenta po ang Department of Agriculture ng bigas, meron tayong tubig na maayos at mapanluluto natin yung bigas nito. Makakain natin na masarap. Tulungan nyo kung maintindihan pa, pardon my innocence or ignorance po. Kasi kayo matagal na sa issue ng tubig. Ang ka-joint venture ng Prime Water ay mga local water utilities. Pag-aari ng gobyerno. Sino po ang overseer ng mga water district nito? Anong luha? Ang Local Water Utility Administration po, kapag kailangan ng local water district ng tulong, halimbawa gusto nilang mangutang, gusto nilang mag-expand, hindi sila ng permiso sa Local Water Utility Administration. So may influence ang luha over water district? Meron po, no? Sinong pwede magsuspende sa mga opisyal ng water district o kahapusin? Yes. Ang tingin ko po, Office of the President. Luha? Sa luha po, o sa level nila, pwede nila pong gawin yan. Ang tanong ko po sa inyo, anong departamento under ang luha? Yun po. Sa sitwasyon na ito, mas bumubuka po yung pangangailangan talaga ng isang ahensya o isang departamento na mangangasiwa ng lahat na ito. Sandali po. Kasi parang as of now, ang luha ay under ng DPWH. Sino po ang sekretary ng DPWH ang panahon yun? Dahil itong mga panahon na ito, karamihan ito, 2016, kung alam natin, alam naman natin yung may mga interest din po sa mga negosyo na yan. Malalaking individual. Kaya, ito po, hindi, baka sila lang mo yung victory. Sila lang yung nagtatagumpay. So, sa pagkakataon na ito, huwag po nating palusutin. At itong ilang mga oligarko na ito, na ginagawa talagang negosyo, ang tinatawag nating mga public utilities. Okay naman nung magnegosyo Huwag lang lumagpas doon sa sinasabing 12% cap na mismo po ang nagsabi ay ang Supreme Court na sa kaso po ng Meralco at doon po sa Supreme Court. Ganyan din po sa tubig. Maynilad Manila Water, 12% na lang dapat. Pero ang tanong, sino ang regulator? Parang sa sitwasyon po ng mga local water districts nito at dito sa JB na ito, may mga sinasabi pa na hindi kami
wala kami sa ilalim ng ng luwa dahil ito'y private initiative na. May mga ganun po, no? So dito natin makikita yung talagang pangil ng administrasyon para imbestigahan ng maigi at para itong mga kontrata nito, katulad ng mga binanggit ko po na nagsubmit na ng mga notice of pre-termination. Ano po, ang linaw na po ng intensyon na gusto nilang kumalas dun sa mga joint venture nito. Malaki ang papel na gagampanan ng palasyo dahil medyo ang dami hong lugar eh. Halos buong Pilipinas meron pong suliranin pagdating sa usapin ng tubig. Hindi pa yung may proposed bill sa Kongreso to establish a Department of Water Management or something? Makakatulong ba yan? Makakatulong po yun. Napakahalaga po nun kasi dito ninyo po makikita pati yung regulatory body ng lahat. Ano po, kapag nagkaroon ng Department of Water, meron na po talagang rekta na mga ngasiwa. No? Hindi yung tama yung binanggit ni Kuyang Ariel na sa ilalim ng Department of Public Works and Highway, no, DPWH, yung luwa, ano po? Pero ngayon, kung pag-iisahin natin, paano mo naman sisitahin kung ang boss mo galing din doon sa ganung uri ng negosyo, ano po? Sayang, sino po bang tinutukoy yung Public Works Secretary ng panahon na nagdaan yung mga kontrata niyan? Siya po'y naging senador. Sino po yun? Magiging 3 senador na yata sila. O 2 na lang, dahil palis na yung isa. Ano po? Ayan po. So, hindi naman kayo tao yan, hindi naman Estrada. Hindi lang kami dalawa eh. Tama po kayo. No? Ako po, para sa informasyon nyo, siguro alam naman po ng lahat, ako po'y 2 beses lang na sampahan ng kaso eh. Kaya mahirap po mahirap pong harapin itong mga kaso na ito, lalong-lalo na kung mga oligarkiya yung kaharap mo. Ano po? They have all the means, the tools, everything. Meron po sila. Pero sa mga kaso na hinarap ko po, kinasuhan naman natin sila, nanalo naman yung mga kaso natin, kahit yung ikinaso sa atin, ay naipanalo rin natin. Pero sa laban nito, dahil sa tagal po ng experience namin sa pakikibaka, pagdating po sa usapin ng tubig, talagang ang tubig ay buhay, subalit ang presyo ay nakamamatay. Ganun po ang kalagayan natin. Hi sir. Hi sir Abiliana. Sir, yung sinusuportahan po natin itong magiging investigasyon po dito po sa Fair Matters na administrasyon. Ay gaano po ito kahalaga na bigyan pansin ngayon, lalo na po na nabanggit niyo na marami mga apektado nitong nangyari. Buhay po ang pinag-uusapan dito eh. So, tama lamang na tignan at ayusin ito sa pinakamabilis na panahon dahil hindi na makapaghintay ang taong bayan sa kanilang krisis na kinakaharap. Ang tubig po is a basic human right, kaya tama lamang ang Estado, ang gobyerno mismo ay pakita niya yung kanyang ngipin at seryosohin ng bagay na ito at huwag nang ipamaana pa sa mga susunod na mga administrasyon o henerasyon. Tapusin na po itong ganitong problema at huwag lang siyempre mag-focus sa isang pangalan ng kumpanya. Lahat po, i-review natin. Kung reasonable naman, maayos naman yung kanilang servisyo, 24 oras yung supply, reasonable yung rate, then nasa gobyerno na yan kung paano niya i-regulate ng gusto. Again, ulitin ko po, sa panahon nito, napaka-importante po ng Department of Water at yung commission on proposal na sinasabing regulatory body. Importante po yan. This is the right timing para ma-resolve po ito. Nagkataon lang, it's election period, pero minana na po ito ng dekadang problema sa tubig na
na akala ng publiko, pag ito'y naisakamay sa pribado, ay gaganda ang serbisyo, bababa ang rate, dahil ito'y monopoly naman, monopoly ng mga private companies. Ano po? Bakit hindi bumababa yung presyo? Samantalang ang populasyon lumalawak. Di ba, sa batas ng komersyo, kapag lumalaki ang merkado, dapat bumaba ang halaga. No? May ganung intensyon. At huwag lang din sana sa tubig, kahit po ang kuryente, sana'y tignan na rin. Ano po? Para yung bagong Pilipinas na inaasam-asam natin ay talaga maging bago. Ano po? At umunlad na po ang ating bayan. Salamat po. Ano yung possible na outcome nitong investigation na is the level? Minimum, maximum? Hindi po tayo po, binabase lang naman natin yung impormasyon na nakuha natin dun sa mga nagsasalita mula sa palasyo. Ano po? Pero ang pakiusap po natin, kung pwede sana sa loob ng 30 araw, kung sapat naman yung mga sinasabing mga ebidensya tulad nitong mga pre-termination agreement na isinamite mismo ng mga water districts, palagi ko sapat na yun. Sapat na dahilan na yun para masimulan na po yung buong proseso at maibigay yung justice sa ating mga water consumers. Sige. Meron ka pa. Mas lang po siguro. For Asik Dibada naman po. For clarifications lang po, yung ilan po yung target natin na mababaan ng 20 pesos na bigas po sa Kadiwa stores po sa Metro Manila po after the election at sa buong bansa po? Yun nga po sinasabi ko kanina, dahil nga meron po tayong priority ngayon, yung prioritize po natin ngayon sa Visayas po the launch. So meron po tayong mga around 400,000 families doon. Dito po sa Manila kasi, as kung babasihan natin dito sa usual na conduct natin ng kadiwa ng Pangulo Selling, ang target din po natin, around that figure din po, 400,000 families, that's multiply na naman based sa PSA figures na 4.2 per family, that's around 2 million ang mabebenepisyan po nitong 2 million individuals ang mabebenepisyohan po nito B20 natin for NCR. Because ang target po natin is yun, 400,000 families. Multiply mo lang po ng 4 or 5. Kasi yun po ang average members ng isang family. Per family po ang target natin for this. These are members po ng vulnerable sectors. As to clarify na po, yun po binabanggit nyo na on May 13, 9 Kadiwa sites in Metro Manila, and then the week after May 13, yun yung 13. Not week after, on Thursday nun. Kasi nga Thursday po nagbubukas yung iba nating mga Kadiwa centers. Thursdays to Saturdays. Ano po yung binanggit na 32? Yun po yung target natin for yan po yung magiging available yung B20 on various areas na po for Luzon. So, NCR, may Region 3, meron po tayo isa sa Mindoro. Ibibigay ko po yung list. As a President po, clarify lang po, per family po ang target natin. How many kilos po again? Ang limit po natin is 30 kilos a month ang allocation. Pero base nga po dun sa pag-run natin ng B29, hindi po lahat ito nakaka-avail. Dahil nga po sabi nila, konti pa lang po yung ating mga areas, hindi daw po sila Yun nga po yung ginagawa natin ngayon, yung expansion. We're working on, kumbaga, para ma-expand po natin, tinitingnan po na rin natin yung partnership natin with other retailers kasi marami po mga dating mga NFA retailers ang gustong maka-avail na rin po nitong program para at least po ma-reach natin yung maximum reach ng P20 na to. Kung
i-allow po natin. Pero we're working on the expansion po as of now. Mayroong nagsasalita na dahil daw sa 20 pesos na ibibenta ng NFA, ng Kadiwa, ay maapektuhan daw yung mga presyo ng palay na kakaliin ng mga magkasaka. Bababa rin daw. Yung katotohanan daw. Ito naman po ay hindi natin ginagawang available para sa lahat. Ito ay medyo limited quantities po ito. And very much targeted po ang gagawin natin para po hindi rin magkaroon ng drastic effect. Although nakikita po namin na meron talaga itong magiging epekto talaga sa magiging bentahan. Pero sabi mo nga po natin, una-una, kaya natin ito ginagawa dahil nga po meron tayong mission na yung marami po kasi tayong mga stocks na yun na nasa NFA. So gusto po sana natin ito mapabilis na makalabas. At the same time po, para mas makabili po ng mas sa reasonable na price, mas mataas na presyo ang ating NFA sa ating mga magsasaka. So yun po yung parang nakikita natin para po talagang maibsan din yung pag-abuso rin na babalitaan natin na masyadong mababa daw po yung pagbili ng palay sa ating magsasaka. Para po ma-weaponize din natin si NFA dahil meron naman po talaga siyang budget para bumili po ng palay sa ating magsasaka. So, pagkakaintindi dito, itong mga bigas na ito nasa warehouse ng NFA. Okay. Kung hindi ito ma-dispose na mayroon sa legal na paraan, hindi sila makakapagpili ng palay. Hindi sila, of course, kasi walang mapaglalagyan. Okay. So, with this program, in B20, luluwag ang bodega, ergo makakapagpili sila ng palay. At bago po ito for another buffers. So, meaning itong buffer stock na ito na sinasabing aging, this is no more than 6 months old na bigas. Yes po. Kasi Although, sabi nga po natin ngayon, meron po tayong mga palay din na nasa mga warehouses pa. Kasi ang ginagawa po nila, until may mag-order, hindi pa po pinapagiling yan. Ang palay po, pwede po yung ma-store up until 1 year. Or even beyond, basta maganda po yung pagkakastore nito. Yun nga lang po, pag ito ay naging bigas na, ito po, mas madali na po yung kanyang shelf life. So, as much as possible, ang ginagawa po ng NFA, ini-schedule niya or kung meron pong release, dun pa lang po niya pinapagiling yung bigas. So, at least makakasiguro po tayo na bagong giling at hindi pa sira yung ating bigas na bibili. Yung tanong ko, yaman din lamang nakita na natin nagkaalantaran na yung mga anomalya tungkol dun sa prime water at dun sa supply ng tubig natin. Meron ba nakikitang hakbang ang gobyerno natin ngayon, through the office of the office of the President, mahabla ba ang mga instigator o may pakana nito? Kahit sabihin natin retroactive siya. Alam niyo po, kapag sila ay nag-violate dun sa contract, stipulated naman sa contract, lahat po ng legal na pamamaraan ay pwede na pong gawin makalipas ang investigasyon. Kaya nga, sabi natin, sana sa loob ng 30 araw ay mabigyan ng hustisya. Kahit muna dito sa 11 lugar na ito. Ang pagkaalam pa rin namin, hindi po bababa sa 70 water joint ventures ang meron sa ngayon. Kaya maaaring madagdagan po ito. So kailangan po itong ma-actionan tulad ng sinasabi nating pagkakaso mismo ng gobyerno, para may pakita niya sa mga water consumers na talagang seryoso sila kung sa kanilang ginagawa. Siguro may dagdag ko lang yung problema natin dito sa tubig, halos siya rin naman din yung may akda nung sa bigas, yung rice tarification. Si Villar yun Villar. Opo. Sana buksan na rin po yung pag-review ng batas na ito
para matulungan natin ang Department of Agriculture at ang National Food Authority na lumakas, ano po, ang mga nagbibigay ng pagkain sa hapagkainan, ano po, para ang serbisyo ng ating gobyerno ay talagang maramdaman na talagang seryoso. Anyway, para nabanggit naman itong rice tarification doon na ito, nitong mga nakaraang buwan, ano, itong issue na ito. Siya rin yan eh. Kaya ano nga po hindi naman makakapagsaing kapag wala ho yung tubig, ano po. Ang laki po ng relasyon. Jim, may statement kahapon yung Luwa. Sila yung lead agency na mag-iimbestiga after ng direktiba ng Pangulo, mag-imbestiga ng mga reklamo. Ano masasabi niyo rin sa Luwa? Welcome po yun. Pero syempre, bakit ngayon ka lang? Sabi nga nung sa kanta. Bakit ngayon lang? Hindi naman kinakailangan yung issue pag pumutok, ngayon ka lang kikilos. No? So, parang, sir, may ginagawa ko. Diba? So ngayon, kung mag-iimbestiga ang Luwa, ibig sabihin, hindi pwedeng o hindi kinikilala ng Luwa ngayon, yung depensa, ito ay private concessionaire. Kasi may... Iba po, ang narinig ko po sa media. Tama po. Ang narinig ko po sa media, sa sinabi po ni Ginoong Jose Salonga, no, ng Luwa, sinabi niya, malinaw naman yung tinatadhana ng batas. Pero ang depensa nga nung kabila, teka muna, di ba? Para i-dribble nila. But again, doon tayo sa interest ng publiko. Kung ano yung interest ng publiko, yun ang isulong natin, yun ang isulong ng gobyerno, at yun ang tamang direksyon eh. Ano po, whether ito'y malaking apelido o malaking pamilya o oligarko, hindi tayo dapat matakot dahil gobyerno eh. Di ba? Doon mo makikita ngayon ang suporta ng taong bayan, nagpapalakpak ang taong bayan sa ating gobyerno dahil pinagtatanggol niya ang interes ng publiko. Ganun lang naman yun eh. Balikan ko lang doon kasi sa akin. Luwa dati under the office of the President. Pero inilipat yan sa ilalim ng DPWH. Nakita niyo na po yung intention sa kayong connection. Ano po? Klaro naman po. No? Klaro naman. Paano sila mananagot? Paano sila mananagot? Kinakailangan pong makasuhan po sila. No? Yun po, no? At doon po, doon sa resulta ng kaso na yan, dapat ipanalo ng ating gobyerno. Tingin ko panalo ang gobyerno rito eh. Wala ang pagkatalo ang gobyerno rito eh. Sana hindi na makabutin ko ng 2028. Sana sa pinakamabilis na na panahon. Okay. At this point, I'd like to welcome si Orlando Rizo, he's a reporter ng Manila Standard, at i-discuss niya yung implications ng recent assassination ni Johnny Dyer. Ano ba ang naging findings sa issue nito? Actually, wala po ako dun sa story ni Johnny Dyer. I know Johnny Dyer. Recently, kausap ko lang po yesterday si Presidential Task Force on Media Security, si Joe Torres. And they're really getting into the investigation of the case. Ang masasabi ko nga lang po dito, sa pagkamatay ni Johnny Dyer, I think may political angle pa rin po dito. Dahil hindi naman po nagpamahiga si Manong Johnny. At gaya po natin, kahit mag-retire tayo, ako po 66 years old na, I'm still into writing. Kasi hindi po natin basta-basta naiiwan yung passion natin sa pagsusulat. Kaya po ako naniniwala ako, ang nagpapatay din kay Manong Johnny, sigurado po politically related pa rin na may motive sa political interest. Anyway, inaasahan po natin sa lalong madaling panahon na masolve yung kaso ng pagkamatay ni Manong Johnny.
Pero more than anything else po, ngayon po sa nalalapit na election, vulnerable na naman po ang lahat ng mga media men. Bakit po? Kasi tayo lang po yung talagang nag-e-expose ng lahat ng corruption and anything that is involved in the shenanigans in public service. Lagi po ang nasa forefront dito ay mga media men. Kaya po, ako po, nagko-cover sa Bulacan for the last 30 years. Ang ginawa po namin dito ay nag-form po kami ng isang Bulacan Task Force on Contra-Dayak. Ito po yung sagot namin na para magkaroon ng potent group during this election na hindi po basta-basta matatakot ng politiko. Kasi kahit saan po kayo pumunta, probinsya ngayon, ang problema po yung security ng mga media. So, pag nagbuklod-buklod po yung mga media man sa isang probinsya, kahit po gaano lakas yung mga nakaupong mandaraya dyan, mapipigilan po. Dahil, kagaya po sa Bulacan, nakadeclare na po na yellow area, konti na lang po, red area na po. Dahil yung mga ambush recently sa Bulacan, hindi po masolve. At sinasabi po namin dito, very much related ito dun sa pumutok na pinapawala nilang mga preso, giving out prisoners sa provincial jail. Ito po yung pinapanawagan namin na bigyan ng pansin ng DOJ, DILG at ng Presidente. Bakit hanggang ngayon po dinadivert ng governor ng Bulacan yung issue na pinaka-importante. Kung baga po dun sa Bulacan, ang issue po ngayon ay yung tubig, prime water. Sabi nga po namin sa isang linggo, hindi ka uminom ng tubig, makakabili ka kahit saan. Pero sa isang linggo, may nagli-living out na labas-masok ng mga preso sa provincial jail. Isang bala lang po yung mga media man dyan. Hindi lang po kami. Isang bala lang po yung mga kalaban sa politiko ng gobernador. Yun po ang issue pinakamalaki sa Bulacan na hinahambing po rin namin na ito po rin yung problema ng media man sa buong bansa natin. Hindi lang po yung nangyari kay Manong Johnny, kagaya po nung nangyari sa Abra, meron pa po sa Barn, sa Mindanao, very vulnerable po yung mga reporters po natin ng mga kapatid natin sa hanap buhay. Yun na po muna. Paano mabibigyan ng security? Paano mabibigyan ng security ang media? Ang gaya po nung binuo namin Bulacan Task Force on Contra-Dayak, humihingi po kami ng direct assistance sa PNP na mag-embed sa mga media group ng PNP personnel. May kasama po security habang nagko-cover. Kasi lalo na po doon sa mga critical area, gaya po sa San Rafael, San Ildefonso, yung po mga bayan na yun gray area Ultimo ang mga pulis na bagong assign doon, ilang na ilang sila sa lugar na yun. Kahit kanino po itanong sa aming Bulacan. Pardon my ignorance. Paano po may enhance ang security ng media kung may kasama sila mag-cover? Ibang issue, malaya sila makakapag-cover kung may kasama pulis na nagbabandil sa kanila. Paano po pag-ihiwalay nila? Hindi po naman binabaril ang media kapag may pulis na katabi. Binabaril pag-isip o bago matulog. Yun nga po, ang sa experience po ako, I have been under threat for the last 3 decades that I have been covering Bulacan. Talagang kanya-kanya na lang pong gawa ng paraan. Papalit kayo, minsan nagmumotor, minsan humihiram ng tricycle, minsan ibang auto, umaakila ng 40 auto para na lang po makamuflage yung movement ko sa probinsya namin. Pero hindi ko po alam kasi kung kailangan kong i-reveal yung confidentiality ng request namin ngayon sa Presidential Task Force. Pero po, siguro po, in general terms po, gusto po namin
Gusto magkaroon ng mas secure. Opo. Eto, dito po sa ginawa naming sulat, sigurado po ang security ng media rito na nag-o-cover. Meron pong kapamaraanan na dinivise kami na iniintay po namin yung sagot ngayon ng Presidential Task Force na pinamumulaan ni Joe Torres. Pag ito po nasagot nila, sigurado po mawawalan po ng pangangamba yung mga nag-o-cover ng mga media. Kaya wala kasi, matagal na dyan. Alam naman natin ang suspect pag pinatay ang media. Sabi nga nila, oxymoron yan Alam kung sino pumatay. Pero kahit alam, mahirap patunayan kasi hindi mga mahihinang klase ng tao ang gumagawa ng krimen naman sa media. Tama po yun. Tsaka nga po dito sa amin, sa Bulacan, ang ambush dito puro broad daylight. Wala pong ambush dito na gabi. Wala pong ambush dito na under cover of darkness. Lahat po ng ambush dito, talagang brazen, dastardly, and with impunity ang pagpatay. Wala pong matakot-takot. Bakit po? Iyan po yung Bulacan. Kasi nga po, parang kung magbabalik tanaw po tayo mga 1980s, ang pinaka-notorious sa Central Luzon, etong Nueva Ecija. Bakit po? Sa daming matapang po, pero hindi po yun Nasolve po yun nung nahinto o ginawang under ng BJMP yung provincial jail ng Nueva Ecija. Ano po ang point natin dito? Lahat po ng mga hardened killer, yung mga hindi na natatakot pumatay, nasa loob ng kulungan nakakalabas So kung nangyayari po ito na nabisto natin ngayon sa Bulacan, pwede pong nangyayari ito kahit saan na ang control ng jail ay dun sa mayor, gobyerno, congressman. Yun po ang realidad. Nakakagawa po itong mga matatapang na to dahil wala na pong mawawala sa kanila Kung nakakulong na po, tsaka convicted pero pinagtatakpan po nung provincial jail management na hindi mo na ibiyahe sa Muntinlupa. Sa batas po kasi, pagka na-convict ka na, under appeal sa Supreme Court o Court of Appeals, biyahe ka na sa Muntinlupa. Ito po, hindi nilalabas yung desisyon Yun po ang problema. So, ang dami, overpopulated ang mga provincial jails dahil po, yun nga po, nagagamit sila sa hindi nating alam ng mga illegal na bagay. Ayun po ba'y nag-request sa DILG? Hindi pa po, kasi kapuputok lang po nitong na-discover namin. In fact, ay siyan ang kasi tao lang, di na naman tayo parang mga bata. Kasi noong 1990s, may kalihim ng DILG na na-assassinate. Fit na fit na sa kwento mo. Kasi yung assassin na nahuli sa kanya, ay nakabilanggo sa Muntinlupa. Yung pong recent na nangyari, April 13 lang, kung hindi pa po nailabas agad ng isang kapatid natin, si Ian, kung hindi po lumabas yung istorya nila, nino-news blackout nga po yung istorya nila sa buong Bulacan. Lahat po ng mga reporter to naka-payroll sa governor. Ang nilabas pa nga po doon ng pulis na nag-feed ng information, inaareglo pa ng 3 milyon para lang i-whitewash yung kaso at maalis yung involvement ng jail na kasama nung warden, na kasama nung mayor ng provincial jail na nahuli ng CIDG. So, eto po yun, ang laki ng perang involved. Bakit po? Ang laki po talaga ng negosyo sa jail. 2019 pa po nakakulong yung mayor. Hanggang ngayon, hindi po nababayan ng monte dahil malaki kita doon sa loob ang isa pa pong matindi rito sa nabalita na to, nung huling birthday niya nung December, yung mayor na yun, nakabili pa ng brand new Toyota Hilux Conquest na worth 2.3 million. Isipin niyo po, nasa loob nakapag-ipon ng brand new na Toyota.
Ako nga po, nasa labas. 2009 kung pick up ko, hindi ko mapalitan. Ito po, nasa loob pa, nakakulong. Nakabili ng brand. May tanong na po ako, tanong bata. Meron pa po bang local media na hindi natin? Ano po? May local media ba na media as you know of na hindi vlogger? Kasi pag vlogger, hindi naman yung talaga mga yun eh. Iyan nga po ang malungkot dito sa trend ngayon ng digital media natin. Kahit sino na lang po na pinabili ng suka, reporter na. Pag naging vlogger, media man na. Iba po yung old school na natutunan namin. Ako po kasi nagsimula ng Manila Bulletin, ng Martial Law pa, hanggang sa nalipat ako sa People's Journal, naging headline writer po ako ng People's Tonight, napunta po ako sa RPN News ng 17 years, po scriptwriter ng Tell the People ni Julia Abdasa, hanggang sa napunta po ako sa Today, ngayon po sa Manila Standard. So lahat po ng full circle ng media nakasok na po. Pero ang point ko po rito, pag nagsulat po tayo, nasa atin po dibdib palagi yung observance ng Journalist Code of Ethics. Sa pagsusulat po ngayon ng mga vlogger, wala po yun. Hindi po nila iniintindihan. Basta pag may nakuha silang balita, iba-vlog na ay hindi pa kino-confirm kung totoo o hindi. So, ang dating po ngayon sa mga tao, hindi mo na malaman kung ano yung fake news sa totoo. So ngayon po minsan makikita mo may istorya sa CNN. Hindi mo agad paniniwalaan kasi baka AI lang ng CNN yun. Yung po problema ngayon meron kang nakita sa page ng Inquirer for example o sa Star. Pag tinignan ko ngayon yung vlog, hindi po ako sigurado kung Star nga yun o Inquirer. Bakit? Sa gamit po ng AI at sa gamit po ng mga troll, hindi nyo na malaman yung totoo sa fake news. Yun po talaga ang problema natin ngayon sa media. Wala na po kasi yung mainstream media. Parang nai-ease out na po. Yun na lang po. Yun po ang talagang totoong nangyayari ngayon. Sige, questions? Wag lang. Sa media safety. Sir, ano lang po for clarification, ano po yung pinakagagawin natin steps po? Especially po yung mention na yung media security po natin kasunod po nung naging pagpatay nga po sa isang journalist po. Ano pa po yung panawagan po natin on government on strengthening media security? Sa ngayon po, isa lang po yung punto na gusto namin ipahatid sa ating gobyerno. Sana po, pagka nagkaroon ng kahit anong threat sa isang journalist, dapat po binibigyan agad ng pansin ng ating local government, lalo na po ang DOT. Gaya na lang po nung GMA reporter, nandito po siguro GMA, si Romel Ramos po. Pinatawag po sila ni Governor Fernando sa isang press conference noong 2014. Parang ganito po. Yung reporter po ng GMA doon, Stringer, si Romel Ramos, nalihis lang ng konti kasi ang topic po nun yung mga nalunod na namatay sa Madlum Cave sa San Miguel. So, pagkatapos po nung main issue na na-discuss na po yung mga sino po may kasalanan doon dahil nagkaroon na ng findings yung Sangguniang Panlalawigan. At anong po itong media reporter ng Stringer ng GMA? At tanong po, Gov, meron daw pong bali-balita na may isang estudyante sa BSU na nakikita pumupunta doon sa kwarto mo ng alas 4 at lumalabas ay gabi na. Alam niyo po ginawa ng bodyguard ng gobyerno? Binunutan ng baril. Sa press conference po, binunutan ng baril, kinasahan at hinamon yung reporter. Halika rito, ina mo, lumabas ka rito. Doon tayo magbabag sa labas. Ano po ginawa ng
Kayo po tatanungin ko, ano po dapat nangyari doon? Kung meron isang kasamahan natin dito, binulutan ng baril ng isang nakaupo dito. Kayo po tatanungin ko, ano po dapat gawin? Tukunin ng camera. Nakunan nga po yun eh. Alam niyo po nangyari doon sa kaso? Winightwash. Niyari po nila sa prosecutor's office. Yung pong, so ang sabi ko, bakit na-dismiss? So nung tinignan ko, sabi ko magpapail ako ng MR dyan. Tutulungan kita, sabi ko. I-file yung MR. Yung abogado ko, hesitant. So nagtataka na po ako, bakit hesitant yung abogado? May ebidensya, may baril, may litrato, nakunan-unan sa dami ng mga media man. Ano po nangyari? Yung kaso hanggang ngayon natutulog sa Provincial Prosecutor's Office. Hindi po inaaksyonan. Bakit? Involved yung governor. So, yan po, kagaya po niyan. Kung yung isang kasong yun, nabigyan agad ng pansin, napalaki natin at naisiwalat natin sa buong bansa, matatakot po yung mga politiko na huwag niyong akantayin yung mga media man. Kasi po ang nangyayari, pag may ganyang istorya, napapabayaan na po, nakakabunan ng mga istorya, napapabayaan po, sino po ang kawawa? Tayo. Kaya po, wala pong katapusan yung living dangerously araw-araw sa buhay nating mga media. Pati po mga cameraman. Totoo po yan. Hindi po natin na isinasaw sa tabi yung buhay ng mga cameraman, photographers, lalo na po. Bakit po? Sila po yung nasa front na yun. Kasama po natin yan sa nagsisiwala ng katotohanan na laban lagi ng mga korap ng mga politiko. Sige. To Asset Guevara, yung sa bigas lang po, baka may mga retailers na nananambahan. Baka yung mga tao na si-prefer nila yung pagbili ng 20 pesos na bigas. Yung binanggit ko po kanina na nag-ignore na may effect sa bentahan. Ano po yung, how do we safeguard our retailers po? Retailers na. Retailers. Sabi ko nga po, it's not, hindi po ito marami pagka ito po ay ibebenta natin. I-allocate po natin, definitely, tandaan po natin, meron po tayong with LGUs na mas hahatiin po doon yung subsidy at meron din po tayo sa kaliwa. So ngayon po pinag-uusapan namin ngayon kung paano yung like for the supply. Of course, dito sa NCR, talagang kaliwa lang po. So mas malaki po ang magiging subsidy dito. Tina-target natin at least per retailer, 30 sacks po muna for 3-day selling. So yun po yung, the usual naman po yun talaga, dun sa P29 that we're doing. So, kumbaga, ina-adjust lang natin yung price. Ayun nga lang, hindi pa natin nakikita kung mas marami bang bibili. Ngayon, na 20 pesos na siya. Based po sa numbers natin, noong umpisa po, maganda. Noong 29, maganda po ang pagbili. Pero nung tumagal po, yun, bibili na rin ulit sila nung the usual daw na bigas nila. So, titignan pa po natin kung ano po magiging reception at yung magiging on a monthly kung paano retail nito. Pero definitely po, hindi naman po ganun kadami ang ating i-allocate for our retailers. So, kumbaga sa marketing po, maglalagay ako ng loss hero, kumbaga mura doon para pumapuntahan yung aking tindahan. Yun naman po yung gusto nila dito sa programa na. Hindi po ba yung pagbili ng bigas, yung market ng bigas, ang tawag nila dyan, parang segregated compartmentalized market. Kung kaya ni Hernando Reyes, hindi naman bibilihan ko sa kaliwa. Bibilihan ko sa mga sa grocery. Yung namimili sa palengke, hindi naman yung bumibili sa sa kaliwa. Hindi rin sila yung bumibili dun sa mga restaurants at sa SM. Tandaan po natin, meron din, aside from yung ating P20, meron din po yung tayo yung Rice for All. So, meron po
bumibili talaga na kahit po vulnerable sector sila, piniprefer pa rin po nila yung konti na lang nga daw ang idadagdag na lang daw sila sa mas maganda. Pero definitely po, marami naman talaga bumibili sa amin na talaga nagpapasalamat na may available sa kanila na mas murang bigas na dekalidad din naman po. So, hindi po ibig sabihin na hindi po natin kinikater din yung ibang mga taste po. At saka ang kadiwa naman, ayaw rin naman po natin maging parang araw-araw siya para makipag-compete din sa market. Pero definitely, at least meron pong option yung ating mga mamamili na may mapipili silang mas mura. Kasi parang yun ibang kultura ng Pilipinas sa bigas. Sabi nga nila, di ba rin walang ulam. Basta first class yung bigas. At sa maraming kondisya, pero hindi ba niliwala? O may dapat rin sa masigila. Okay na siguro. Ano tanong? Salamatan natin ang ating mga panauhin ngayon. Si Asek Denny Guevara ng Department of Agriculture, Consumer Rights Advocate RJ Rebelliana, at si Orlan Mauricio ng Manila Standard. Maraming salamat sa inyong lahat at we'll see you next week.